Okay? So, very brief training po ito kasi this is part of the ABC rules or ABC of network marketing. Imagine mo, ABC hanggang letter Z. So, marami po yung topic in every letter. May mga topics po tayo. But for tonight, dahil medyo limited lang po ang oras ko, I will simply discuss about belief. Gaano po ba kahalaga yung paniniwala natin na yung paniniwala natin kay LiveGood, yung paniniwala natin sa sarili, ano ba ang papel na ginagawa nito sa ating buhay? So ito po siya. No? Always remember, tandaan niyo to guys, no? Believing in yourself is the first secret to success. Guys, kung hindi kayo maniniwala sa sarili ninyo na para sa inyo si LiveGood, hindi po kayo makakapag-move on. You have to start. Ako lagi ko sinasabi sa kahit anong training ko sayang yung training, sayang yung galing na mga mentor, sayang yung galing na coaches, sayang yung ganda ng kumpanya, yung ganda ng compensation plan if you don't believe in yourself. Kasi when you believe, doon palang panalo ka na eh. Number one, yung pagiging successful, if you really want to become successful in any field, not only in network marketing, it has to start by believing that you will be successful. So pag may pinasok po tayo, no, na kahit anong negosyo, na kahit anong kumpanya pa yan, kung may duda ka sa sarili mo, mahirap po mag-move on. So marami yan, maraming mga factors na involved. Nandyan yung mga background natin, educational background natin, ang dami. Nandyan pa yung mga tinatawag na self-limiting belief. Ano yung self-limiting belief? Ito yung pumipigil sa'yo to become somebody. No? Yan yung mga multo mo sa sarili mo na nagsasabi sa'yo na hindi ka magiging successful dyan. Sabi nga dito, your belief determines your action and your action determines your result. But first, you have to believe. Guys, ang resulta natin, na masyado tayo nakafocus kasi sa result agad eh. Masyado tayo nakafocus, what's on the finish line? But itong tanong ko sa'yo, naniniwala ka bang aabot ka sa finish line? When I was still young, young talaga kasi medyo old na tayo. Kung hindi po ninyo alam, si Coach Chance po, nung kabataan, high school days, isa po akong athlete. No? I played football, baseball, I do sprints. Payat po kasi ako doon. Ka-cute pa. Guys, one thing na hindi ko makakalimutan sa running coach, naalala ko pa si Mr. Roa. Hindi ko siya makakalimutan sa buong buhay ko si Mr. Roa kasi siya yung nagbukas sa isipan ko, no, na every time nasa starting point kami, nasa starting line kami, maglalaro kami either soccer. Hindi pa nag-start yung game. Ang sinasabi pa niya, guys, maniwala kayo, mananalo tayo. You have to trust yourself that you will win this game. Kahit sa sprint, no, kahit sa takbuhan, ang lagi sinasabi sa amin ng coach namin, dapat naniniwala, dapat nakikita mo na yung sarili mo na nasa finish line ka at ikaw ang nangunguna. So, dapat na-fuel up ka, no, ng motivation kasi naniniwala ka na para sa iyo si LiveGood. Dapat ngayon pa lang naniniwala ka na ito ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Kasi when you start to doubt, simula na rin ang pagguho niya. So, sige, alamin pa natin ano. So, alright. Sabi dito, kung nagdududa ka, that's very normal. Pero dapat ang sinasabi mo, my belief is stronger than your doubts. Ang magduda, ang matakot, that is very normal. Pero itong tanong, naniniwala ka ba? Kasi yung belief system natin, marami rin po yung pinaguhugutan eh. Number one na pinaguhugutan yan, yung tinatawag po nating deepest why. No? Deepest why, ibig sabihin, ano ba yung mga dahilan mo kung bakit mo ginagawang negosyong ito? Kasi if you don't have compelling reason to do LiveGood, most likely you will fail. Diyan po hihina yung belief system mo kasi mababaw rin yung deepest why mo. Mababaw yung mga reasons mo kung bakit mo ginagawa si LiveGood. At pag mababaw yan, mababaw din ang commitment mo, mababaw din ang belief mo. And that magkakaroon ng ano yan, domino effect. No? So, importante po yung deepest why sa pag-increase ng ating belief. So, we will have a separate training po tungkol dyan. Okay? So, guys, what happens ba when you don't believe? Ano po ba ang nangyayari kung hindi tayo naniniwala? Maraming pwede mangyari. Number one po dyan, ito ang pinakakalaban mo sa negosyong ito. Duda.
Lahat na lang na bagay pagdududahan mo. Pag ito po, alam niyo guys, yung totoong rejection sa network marketing, wala po yan sa ibang tao. Ang pinaka nakakatakot na rejection, ang pinaka nakakatakot na multo mo rito, pag narinig mo na ang sarili mo na bumubulong sa'yo, hindi mo kaya yan. Hindi ka para dyan. Mag-quit ka na lang. Maghanap ka na lang ng trabaho. Maghanap ka na lang ng ibang kumpanya. Yan. Kasi nagsisimula ka na magduda. So pag-usapan natin yung ano yung mga possible na duda na I know most of you guys have already encountered. Number one, you started to question kung totoo bang kikita ako. Totoo bang kikita ako? Guys, member ka na. Kaya ako lagi ko sinasabi, no? So nagtatanong sa akin, wag kang sasali sa isang negosyo, sa isang kumpanya nang wala kang tiwala. Wag kang sumali sa isang kumpanya nang hindi mo nauunawaan. Kasi pag hindi mo naunawaan, hindi ka nagtitiwala, magsisink in po yung duda at takot. Kakainin ka ng duda at takot. So you have to start by believing. At mamaya malalaman natin kung paano ba ma-increase yan. Now, itong malupit sa iba, bakit sila nagko-quit? Naandun na sila, member na sila, nagsisimula na sila, gumagana na yung account. Yung iba nga may downline kanina, yung pinanood ko yung video, natatawa talaga ako. Ang dami na niyang tao. Kitang-kita dun sa phone niya, ang dami na niyang tao, pero nagpatalo siya sa duda. Nagtanong, kikita ba talaga ako kay Livegood? Guys, ano pa ba ang proof na kailangan natin? We already have our own and the first ever Filipino na Crown Diamond na kumikita ng, I don't know, 7 digit, I don't know, hindi ko alam. Wala naman akong idea, but alam ko, very lucrative yung income, na that alone should be an inspiration to you. That alone should be enough reason kasi may nakita ka na sa unahan mo eh. Guys, ano bang sikreto sa buhay? Paano mo pa malalamang magiging successful or magiging failure ka? Ito, natutunan ko rin to ha. Ang sabi, para daw malaman mo kung magiging successful or magiging failure or magiging masaya ka sa buhay, maghanap ka ng nauna sa'yo ng at least 5 taon sa ginagawa mo. 5 taon ha? O, ibig sabihin, kung dyan sa trabaho mo, yung nauna sa'yo ng 5 taon, baon pa rin sa utang, nagko-commute, hirap sa buhay, hindi masaya, walang bahay, walang sasakyan, most likely, yan ang naghihintay sa'yo. Now, ang tanong, willing ka ba na maging future ang present niya? Kasi kung hindi, then you have to do something na hindi niya ginagawa. Kailangan may gawin kang kakaiba, kailangan may gawin kang bago. Eh guys, anong point ko? Bakit ko sinishare ito? Guys, wala pa tayong 5 taon. We're only 11 months dito sa Pilipinas. And yet, may mga tao na kumikita ng magaganda. Araw-araw pa natin nakikita dito sa Zoom. Nakakasalamuha, nakakamaya natin. Guys, ano pa bang pruweba? Ang problema, hindi yung pruweba eh. Ang problema, yung belief system mo, mababaw. So, ang tanong, totoo bang kikita ka sa Livegood? Kasi you have to start by believing na totoong kikita ka. Kasi tandaan nyo guys, pag kayo nag-pay present, minsan, dahil yung duda mo nagmamanifest sa likod ng utak mo at the back of your mind, guys, alam nyo kung anong nangyayari? Nakikita po yan ng kausap ninyo na kayo mismo na nagsasalita, may duda kayo sa negosyo. And that's the reason why you can convince. Sometimes people would ask me, bakit po pag kayo ang kumakausap, ang bilis ninyong magpasali? Alam mo kung bakit? Mataas kasi ang belief namin sa negosyong ipinapakilala at ipinapakita namin. Yung iba kasi, kaya hindi nila magawa na maging, hindi tayo nangungumbinsi. Kaya lang nagiging convincing ka kasi mataas ang belief level mo sa negosyong pinapaliwanag mo. So, hanggat nasa isip mo yung katanungang, totoo bang kikita ako sa Livegood? Totoo ba? Araw-araw mo isipin yan. Araw-araw, pagising sa umaga, bago matulog, totoo bang kikita ako? Totoo bang kikita ako? Tapos lagyan mo ng konting drama, totoo bang kikita ako? Totoo bang kikita ako? Baka hindi ako kumita, baka hindi ako kumita. Yan talaga ang mangyayari sa'yo. Kasi dahil nagduda ka sa sistema, hindi ka nakikilos. Hindi ka na mag-iimbita, hindi ka na mag-share. Bakit? Eh, nagdududa ka eh. Alright? So, tuloy natin. Next. I hope you're learning guys ha. Oh, ito pa. Kasunod, totoo bang magkaka-spill over ba talaga ako?
Natatawa ako sa mga taong naghihintay na spillover. I mean, that's fine. Nire-respeto natin yan. Kung ang preference mo is just to become a happy subscriber, walang problema. Hindi po namin kayo pipilitin kasi in a way, si Livegood naman po ay isang subscription business. But the question is, totoo bang magkaka-spillover talaga ako? Bakit ka pa nag-join kay Livegood? Kung hindi mo naunawaan, guys, ang sikreto para maunawaan mo na magkaka-spillover ka, aralin mong sistema. Paano ba nagpe-place ng spillover ang system? Saan ba nanggagaling ang spillover? Minsan may nagtanong sa akin, Coach Hans, totoo ba na pag sumali ka kay Livegood, kahit wala kang gagawin, kikita ka kasi ang company daw ang maghahanap ng spillover sa'yo. Or maglalagay ng spillover sa'yo. Ang tawa ko po. Sabi ko, guys, hindi po totoo yan. Ang spillover, manggagaling po yan sa linya mo pa itaas sa appliance mo. Hindi po ang company. Kasi papayag ka ba? Sige, ganito ha. Ikaw may tao ka. Ikaw yung may nakuhang tao. Kaya lang, nakita ng company yung kabila walang tao, kukuha ng tao ang company sa tao mo, ilalagay doon. Papayag ka ba ng ganon? Di ba hindi? So, hindi po ang kumpanya ang nagbibigay ng spillover. Kung hindi, yung appliance mo. So pag tayo nasabayan natin yung mga appliance na masisipag, yung appliance na malalalim ang unawa, yung appliance na seryoso, yung appliance na tanaw ang vision na magiging realidad, guys, I'm telling you, mananamasa ka ng spillover. Now, what if wala pang spillover? Eh di maghintay po tayo. No, kailangan maunawaan mo, no, kung kailan, paano, at ano yung impact ng spillover sa'yo. At okay lang ba na maghintay ako ng spillover? Kasi sa spillover, pag ako meron na spillover, tuwang-tuwa ka, no? But at the end of the day, that would only give you an earning of how much? 25 cents, 14 pesos a month? Whereby, pwede ka naman kumita on a daily basis, on a weekly basis, no? By sharing the business, at sa tuwing makakapagpasali ka, you could earn as much as 1,300 to 1,400 per individual na mapapasali mo. Naintindihan po, ano? So, guys, ano pa po ba yung mga doubts natin, no, na pwedeng pumasok sa isip natin? I know, na-experience ang ilan to. Paano kaya kung magsara ang kumpanya? Oh, guys, sige nga, kakatuwaan lang. Sino rito may ganyang mindset, may ganyang duda? Can you please type number 5? Yung nagdududa na magsasara ang kumpanya. Guys, ewan ko I mean, pero unawaan niyo po. Yung iba, ang daming haka-haka, ang daming assumption. Baka raw isang araw i-raid tayo ng NBI. Saan? Saan tayo i-raid? Saan ibibigay yung sampina? Guys, minsan naman, alam mo, that is very normal, but at the end, kaya ka nakakapag-isip ng ganyan kasi may duda ka. O yun, sabi dito, baka fly by night daw. Fly by night. Just me or just for Santo. Ano pa po yung mga possible doubts na nasa isip nyo? O wala talaga nagsabi. Paano? Kung hindi maniniwala ang kakausapin ko. Ay, ito na, ladies and gentlemen. Pag ganyan ka mag-isip, I'm telling you, hindi po talaga maniniwala ang kausap mo. Bakit? Kasi habang nag-share ka ng business, yan ang umuukil-kil sa isip mo. Naku, baka hindi maniwala to. Hala, paano kung di siya maniwala? Hala, paano kung di siya sumali? Hala, paano kung pagdudahan niya ako? Baka isipin niya scammer ako. Baka... Guys, it will manifest the way you talk, the way you move, the way your eyes blink. Hindi ka lang aware, unconscious ka lang sa nangyayari sa katawan mo, pero ang katawan natin sumusunod po yan sa itinatakbo ng isip natin. Kaya nga sa mga tao nagsasabi, sa simula pa lang, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa, mahirap yan. Congratulations, I'm telling you right now, mahirap po talaga si Livegood. Alam niyo kung bakit? Yan kasi ang iniisip mo. At pag yan ang iniisip mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Yan yung magiging actions mo, yung manifestations mo, and therefore, yan ang magiging result mo. Mahihirapan ka talaga. No? Guys, always remember, when you do your presentation, when you share the business, ang goal po natin is simply to share. Hindi po natin sila kinukumbinsi kasi ang pagkumbinsi, manggagaling po yan mismo sa taong nakikinig at nanonood sa'yo. So, anong trabaho mo as a presenter, as a speaker? Just share it, pantay mata, no expectation. Ako, medyo iba ako eh.
nung nagsisimula talaga ako sa kahit anong negosyo. Negative po ako mag-isip. Yung iba, hindi pa nagsisimula. Ito na inisip, sasali to, sasali. Ako hindi. Ang iniisip ko noon, hindi sasali to. Hindi sasali to. At dahil lang nasa ko, hindi sasali to, ginagalingan ko ng pagpe-present. Hindi na pangungumbinsi ha. Ngayon, sumali sa o hindi, okay lang. Kasi bakit nasa isip ko na hindi sasali to. Sumasali. Di mas masaya ako. Kaya ka nasasaktan minsan sa kausap mo, sa pinipresent mo. Kasi you're expecting too much. No? Kaya ka umaasa. Kasi ang tingin mo sa kausap mo, pera. Ang tingin mo sa kanya, $25. Hindi. Dapat ang tingin mo sa kausap mo, siya yung taong nangangailangan ng tulong at ikaw yung way na maipakilala si Live Good nang dahil sa'yo pwedeng magbago ang buhay niya. Sincerity. Dapat sincere ka sa pagpe-present. Dapat sincere ka sa sinishare mo ng walang hiningi expectation. Now, what if they join? Di masaya ka. God bless you. What if hindi nag-join? Dapat malungkot ka. Alam mo kung ba't mo malungkot? Hindi dahil tinanggihan ka. Kung hindi, tinanggihan nila isang napakagandang opportunity na pwede sanang magpabago sa buhay nila. Tama? Are you following, guys? I hope you're learning a lot, no? Sige, mabilis na to. Ito pa, isang duda. Paano kung hindi kumita, in-invite ko? Oh my God. Bakit ka magigilty, kapatid? No, ang problema kayo yung iba, hindi nag-i-invite. Kasi baka raw pag sumali, hindi kumita. Gusto ko yung pogi-ulo. Baka raw pag sumali, mas takot silang sisihin. Pwedeng mangyari sa iyan, nasisisihin ka ng tao, number one, kung hindi tama yung pagpapaliwanag mo, kung ikaw yung nagpapaliwanag, sali ka lang dito, wala kang gagawin, kikita, yayaman ka, akong bahala sa'yo, dyan sisisihin ka ng tao. Yung pagbibigay ng sobra expectation, yung expectation beyond what you can provide. Guys, kaya nga sinasabi ko sa mga nagpe-present, when you present the business, present it truthfully, with integrity, kasi at the end of the day, it will boomerang. Babalik sa'yo lahat ng sinabi mo. Kaya wag po kayong mangangako ng spillover sa mga makakausap nyo kasi wala tayong karapatan. Wala tayo sa posisyon na i-assign yung spillover natin kasi bakit ang magagawa lang natin is magpa-sign up. It's the system that assigns kung saan niya ilalagay yung spillover. So wag ka mangangako. Pag sinabi, bibigyan mo ako spillover, ako frank ako sinasabi, I'm sorry, I can't make promises. Kasi si system po ang nag-a-assign ng spillover. What I can promise to you is that hindi ako tumitigil sa paghahanap, no, ng matutulungan ko na magbago ang buhay dito kay Live Good. So, wag kang mangangako ng isang bagay na hindi mo kaya. So, ako, ang sinasabi ko, kaya ko po, ito tip ko sa inyo, pag ako nagpapasali, alam to ng mga directs ko, I always ask 3 things. Number 1, naunawaan mo ba yung negosyo? Napanood mo ba yung video? Naunawaan mo ba ng lubos? That's my first question. Number 2 ang tinatanong ko, meron ka bang katanungan? Do you have questions doon sa napanood mong video or sa naipaliwanag sa'yo? Kasi importante may katanungan, you have to address those concerns before mo siya mapasign up. Kasi yung katanungan na yan, those are doubts na nasa isip nila. Kaya nga sa presentation, meron tayong tinatawag na meeting after meeting or ma'am. Alam ni Coach Fernan yan at ni Coach Ferds. No, kasi isa lang kami ng university na pinanggalingan at tinuturo po yung ma'am. Okay? And number 3, lagi ko pong sinasabi, I will not make any promises na mabibigyan kita ng spillover kasi I'm not in the position to do that kasi hindi namin control ang system. What I can promise to you is that I will provide you necessary trainings, knowledge, tips para matulungan ka, matuto, kasi pag natuto ka rito, you can go beyond what you expect na kikitain dito. Tama? O, may nagtanong dito, Coach, paano po yan? Bago lang ako. Paano po pag naghanap sila? No? Or tumitingin sila sa proof of income? Minsan, mindset, isa rin yan sa mindset kung bakit hindi tayo nakakapagpasali. Kasi masyado tayo nako-conscious kung bakit hila tayo ng hila kay upline kasi si upline may kita na, si upline may resulta na. Kaya hindi tayo natututo mag-present, kaya hindi lumalakas sa loob natin mag-present kasi takot tayo mag-present kasi wala tayong resulta or proof of income. It doesn't matter, ladies and gentlemen. Always remember, when Coach Fernan started with Live Good, wala rin po siyang payout kahit 5 duling. Tama? Bakit nakakapagpasali si Coach Fernan?
Bakit nakapagpasali ng marami yung mga diamond leaders kahit wala rin silang payout nung nagsisimula sila? Simply because they believe in the system, simply because they believe in Live Good, and they believe in themselves. So you have to trust yourself. Pag hinanapan ka, wala ka pang kita, natural po, ako ay bago pa lang. Ngayon, bigyan kita ng tip, kung wala ka pang kita, di maganap ka ng apply na may kita, hingin mo ang screenshot niya, baka makatulong sa iyo yan. Okay? O sabihin mo, bro, ako wala pa akong kinikita, pero ito may papakita ako sa iyo. Ito yung screenshot ng isa sa mga kumikita dito kay Live Good. You don't have to mention any names. Okay? So I hope nasagot ko po yung tanong na yan, ha? So guys, huwag kang magilty kung hindi po kumita ang invite mo. Magilty ka or magduda ka sa sarili mo kung hindi mo ginagawa ang role mo as an upline at hindi kumita ang downline mo. Parang ganito, marami sa atin nag-e-expect, nag-aabang na sana magkaroon ako ng spillover. Hingi ng spillover. Itong tanong, pag ikaw ba hiningian ng downline mo ng spillover, may maibibigay ka? Ikaw mismo hindi ka nga nagre-recruit eh. Ikaw mismo hindi ka nag-invite, hindi ka nagpo-post. Hingi ka ng hingi, paano pag bumalik sa'yo yan? O, ang tawag dyan ay karma. Guys, don't get me wrong, hindi po tayo nang insulto, hindi po tayo nalalait. Ang punto ko lang, no? Ang punto ko lang, huwag mangangako. Set the right expectation. Sabi nga ang nagsasabi ng maluwat, nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. Sa simula pa lang, sabihin mo kung ano ang kaya mo. Sabihin mo, bago pa lang ako, pero kahit bago ako, huwag kang mag-alala. We have regular Zoom trainings naman na pwede ka mag-invite. Good news, kahit pares tayong bago, dadali na natin doon, mayroong magsasalita. Si Coach Fern si Coach Perch at yung Dreammakers Worldwide na Speakers Bureau na makakatulong po ninyo. Kaya po kami nandito, katulong niyo po kami. Kung hindi mo pa kayo magsalita, nandito po kami nagsasalita para sa iyo. All you need to do is bring people over dito sa Zoom and we'll do the rest. Naintindihan po? Kaya ka hindi nakaka-invite kasi takot ka na baka yung invite mo hindi kumita. Mali po yung mindset mo. I'm telling you, sorry kapatid ako nasasaktan ka ngayon, pero mali yung mindset mo. Dapat, pag ikaw nakaka-invite, you treat that as a responsibility. So, ibig sabihin, the mere fact na yung tao naniwala, sumali sa'yo, dapat, bigyan mo yan ng kaukulang responsibilidad. Ibig sabihin, aralin mo yung negosyo kasi bakit? May responsibilidad ka na, oh. May naniwala na sa'yo. Paano yan? Abangers ka. Abangers downline mo. 10 sa upline mo, abangers. Bakit? Pare-pares tayong may duda sa sarili. I hope you're learning, okay? Next po tayo. At limited time frame na po ako. Bakit kailangan pa mag-subscribe monthly? Kaya po marami. No? Well, of course, we have to accept that attrition exists. Even in binary. Even in other network, meron pong attrition. Meron po talaga nagkukwit. Ang problema dito kay Live Good, hindi tayo dapat nagkukwit eh. Kaya nagkukwit yung iba because of the subscription, kasi hindi nila nauunawaan ng lubos kung ano ang halaga ng subscription sa buhay nila. Guys, ang 600, sige, i-close na natin sa 600. Ang 600 na monthly subscription ay hindi po pahirap kung nauunawaan mo kung ano ang naghihintay sa iyo in the next coming years. Ang 600, tandaan mo, ay hindi pahirap. Bagkus, yan po ang susi mo para makawala sa kahirapang meron ka ngayon. But in order for you to do that, you have to understand deeply, unawain mo ng malalim kung para saan siya at bakit mo siya ginagawa. And from there, ma-appreciate mo. Alam niyo ako guys, kung ako lang, halimbawa, kumikita na someday, katulad ni Coach Fernan, siguro kahit 60,000 a month, magbabayad ako ng subscription. Kung kikita ako ng 6 digit, 7 digit a month, what is 70,000? What is 100,000? Nagets niyo po? Okay, parang ganito guys. Marami sa atin nasa abroad. Marami sa atin sumugal ng tinatawag na placement fee. 100,000, 200,000, may mga naririnig ako, kalahating milyon, pupuntang Canada, pupuntang UK. Bakit may mga tao na nangungutang, nagsasana ng lupa, nagbebenta na kung ano-ano, para lang makapag-provide ng placement fee? Kasi, nauunawaan nila na that by doing so, may naghihintay sa kanila magandang buhay pag naging successful sila sa abroad. Still, sumugal yan. Bakit? Kasi wala namang guarantee na pagdating mo doon, gaganda talaga ang buhay mo. Tama o tama?
pero may sumusugal. Bakit sa 600 pesos ayaw mo sumugal? And the reality, ladies and gentlemen, hindi mo naman talaga problema ang 600. Yung monthly subscription, hindi mo talaga problema yan. Ang problema, hindi mo naunawaan yung negosyo, kaya pinoproblema mo siya. Kasi kung totoo naunawaan mo negosyo, every time makapagpasali ka lang ng isa, sold na ang pang 2 buwan mong subscription. Makapagpasali ka ng 4, sold na ang annual subscription mo, hindi mo po problema yan. O ayun, sabi nga dito, 1 million show money para lang makapag-student visa for Australia, and yet there are people na sumusugal. Anong kapalit? Malayo sa pamilya mo. Oo, kikita ka. Pero malungkot ang buhay mo doon. I mean, may pros and cons. Hindi ko sinasabi lahat ay ganon. But the point is, sumusugal. Bakit tayo takot na takot tayo sumugal sa isang bagay na alam mo, mabuti ang ibibigay sa in the next coming years? Okay? So, ano pa po ang pwedeng nasa isip mo pag hindi ka naniniwala? Baka naman scam si Linwood. Guys, huwag na natin gamitan ng sobrang talino. Ano lang to, kumbaga, simpleng logic. Kung scam si Linwood, sige, pag-usapan natin yan, ha? Ano muna ba ang definition mo ng scam? Ako, yun ang tinatanong ko, bro, scam yun eh. O sige, o ayan ha, tuturo ko kayo how to handle objections sa mga tao na nagsasabing scam. Ano ba, pinresenta nyo. Bro, baka naman scam yan. Guys, etong isang skill na natutunan ko sa network marketing na napaka-powerful. Pag kayo tinanong ng isang bagay na hindi nyo alam paano sagutin, ibalik nyo ang tanong sa taong nagtatanong. Parang ganito, networking ba yan? Kaysa sumagot ka ng isang bagay na hindi mo alam itong sagot dyan, ano yung networking? So pag tinanong ka, baka scam yan, then ask that person, ano ba sa'yo ang scam? How do you define scam? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga lahat alam ang totoong meaning ng scam. Yung iba, hindi naman talaga naunawaan yung networking. Pag sinabi networking, ayan yung ano, may rekyut-rekyut. Rekyut-rekyut. Yan yung pag ano may tao sa left, tao sa right, pyramid Triangle pa lang din na drawing mo, pyramid na, ang sarap chinelasin, magkaiba po ang triangle sa pyramid. So sa nagsasabing scam si Livegood, ibalik mo tanong, ano bang scam? Kasi ano yun baka hindi magbayad. Kailan pa tayo hindi binayaran ni Livegood? Baka hindi yan totoo di patunayan mo totoo. Paano mo malalaman totoo kung di mo susubukan? Guys, tandaan niyo in every presentation, hindi lahat na nagrereklamo negative. Hindi lahat yan rejection. Sometimes, and most of the time, those are only objections. Na pag nasagot mo kayo, wag po kayong matakot sa mga tanong pag kayo nagpe-present. Nakakatakot lang yan pag hindi mo alam mag-present at hindi mo talaga naunawaan ang negosyo. Pero ako, I'm confident enough na pag may nagtanong, sasagutin ko bakit ang taong matanong, taong interesado yan. Tama, so huwag ka matakot sa taong nagtatanong. Alright? So, alam niyo na ngayon paano i-handle Guys, mabilis na to No? So, next po. Baka hindi ko kaya yan. Yan ang pinaka nakakatakot na duda. Pag pinagdudahan mo na ang sarili mo. Tandaan mo kapatid, kahit anong estado ka pa sa buhay, kahit nasaan ka pa, pare-parehas po tayong ipinanganak na hubo. Pare-parehas po tayong ipinanganak na walang marka sa noo na nakalagay dito, kung magiging ano. Hindi naman nakalagay dito, pwede ba yung ganun? Pagkapanganak sa'yo, nakalagay dito, yayaman ako sa Livegood. Walang ganun. Wala nakalagay dyan. Paglaki, paglaki ko, hold upper ako. Abay, baka ibalik ka ng nanay mo sa kanya. Ibalik ka sa kanyang tiyan. Naintindihan mo? Or what if ipinanganak ka, tapos nakalagay dito, paglaki ko, mayaman ako, aalagaan ng nanay mo. Kaya sadya pong hindi nilagyan ng Diyos yan. Kasi we are all born champion. The mere fact na ikaw ay niluwal sa mundong ito, champion ka. Ngayon, saan po nang gagaling yung self-doubt natin? Maraming factors po. No? Diyan papasok yung tinatawag na self-limiting belief. Diyan papasok yung hindi kasi ako nakapag-aral, mahihain kasi ako, yan yung pandak kasi ako, mataba kasi ako, maitim ako, pangit ako. Anong kinalaman yan sa pagyaman? Kahit anong itsura mo, payaman ka. No, dapat sa umaga, pag umaharap ka sa salamin na sinasabi mo, yayaman din yung mukha na yan. Yayaman ka rin. Naintindihan niyo po?
So guys, ayan, sige po, pwede ninyong i-screenshot yan. Ito po mga training, screenshot ninyo, i-post ninyo sa mga GC ninyo para ma-motivate nyo yung mga downlines ninyo na hindi umattend ng training para umattend sila. Sabihin, ay, ganda pala, dapat pala umattend ako. So guys, this is one way of duplicating your team, no? Kailangan nakikita ng mga downlines ninyo, nang ini-invite ninyo na kayo mismo nagtitraining. Ito malupit. Yung GC ninyo, no, yung GC ninyo, ang daming tarsier. Ang daming nakatingin lang. Tapos ikaw na leader, wala ka ng activity, hindi ka nagmo-motivate, then you will not ever duplicate yourself. Naduduplicate mo lang, ayan, tarsier kayo pare-parehas. Ano po ba yung tarsier? Yun po yung nakakapit lang sa puno, nakatingin lang, kahit maghihira na, nakatingin lang yan. Kahit gabi na, nakatingin lang yan. Anong point ko? Ang point ko, you have to lead your team. Networking is all about duplication. Networking is all about leadership. Kailangan may makopya sa'yo ang downlines mo. Eh, anong kukopyahin nila? Ikaw nga hindi nagpaparamdam sa GC. So, screenshot kayo. Every training na inatin na ninyo, then i-post ninyo. Then i-motivate ninyo. Ang ganda ng training. Sana maka-attend kayo next time. Okay? So, tuloy po tayo. Ayan. O, eto na. Another thing. Kanina, doubtful ka. Ang next na papasok sa'yo, pag nagsimula ka ng mag-doubt kasi mahina ang paniniwala mo sa sarili mo, yung tinatawag na negativity. Oh, baka may negative dito. Mararamdaman ko yan. Kung may negative dito, Lord, huwag mong bigyan ng spillover. Okay, tuloy natin. O, ayan na, yung nagsisimula ka na magduda. No? Actually, guys, kaya mabilis lang po itong training ko kasi gila pa lang po ngayon lang. Okay. Ito yung mga negativity na pupasok sa inyo. I'm sure, isa to sa nararamdaman mo. Inuuto lang yata ako ng upline ko. Mina-mindset lang ako ng upline ko. Kaya pinipilit niya ako na magbayad ng subscription kasi kikita siya doon. Guys, natatawa ako. Minsan, na may isang grupo ako na lumipat ng ibang kumpanya. Ano ka nung nilipatan? Investment. Taya-taya. At ang mindset nila, kaya daw ayaw nila kay Libod, ayaw nila ituloy subscription nila. Kasi para doon silang ginigisa sa sariling mantika. Sabi ko, paano mo masabi yan? Kasi imagine mo, Coach Hans, magbabayad kami ng 600. Pero hindi kami kumikita. Magbabayad kami ng 600, kita lang namin 25 cents. Guys, ito lang sasabihin mo sa iyo. Tama, oh. Oh, sabi ni Coach Fernan, okay na magpauto kung yayaman ka naman. Tama eh. Sa employment ka, inuto tayo eh. Hindi naman tayo nayaman. No? Pag overtime ka, OTTY, sabihin, very good, iho. Very good. Keep it up. Pat on the back. Or, sabi ko, imagine mo, sabi ko, mali kasi yung mindset ninyo. Imagine mo sige, ikaw nagbabayad ka ng 600, kaya ayaw mo ituloy kasi wala kang kinikita. Ipagpalagay na lang natin, ikaw si Coach Fernan ngayon. At ito yung kikitain mo yung million. Okay lang ba sa'yo magbayad ng 600? Ayaw naman. So, anong kaibahan ng pagbabayad mo ng 600 or ng monthly subscription mo sa pagbabayad ni Coach Fernan? Eh, marami kasi siyang tao. Sige. Okay, so marami siyang tao. Itong tanong, ikaw ba marami kang tao? Yan niya, Coach Hans, wala. Okay, bakit wala kang tao? Kasi ganito, kasi ganyan. Ayan na. So, lumalabas na yung dahilan. Bottom line, wala po sa monthly subscription ng problema. Wala sa upline ng problema. Wala sa kumpanya problema. Ang problema, ikaw. Kasi hindi mo naunawaan yung negosyo. Kaya marami nag-fail sa network marketing. Ang totoo, sumali lang out of excitement. Sumali lang kasi nakumbinsi, pinagbigyan. Pero hanggat di mo naunawaan ang negosyo. Kaya sa mga seryoso po dito, kasi naunawaan ko, hindi naman lahat seryoso. No? Sa mga seryoso po dito, if you really want to succeed, unawain mo ang pinaka-core at pinaka-bituka ng negosyo. Dapat lahat ins and outs alam mo. So mamaya dadaanan natin yan, okay? So ano pa po yung pwede mo isipin pag naninegative ka na? Hindi naman ata totoong kikita dito. Di naman ata, di ang gawin mo magtanong ka sa ibang tao. Ang problema kasi sa'yo, naninegative ka na, no? Nagdadamay ka pa. Hindi ka na nga kumikita. Ang kinausap mo pa yung downline mong negative din. Ang kinausap mo yung upline mong negative din. Maghanap ka, no, ng taong resultado. Parang ganito lang yan. Ito, naririnig yung madalas to eh. Gusto mo maging sabongero? Hanap ka ng 4 na sabongero. Gusto mo maging lasinggero? Hanap ka ng 4 na lasinggero, ikaw ang pang-5.
Pero kung gusto mong yumaman, hanap ka ng taong resultado at yumaman kasi alam nila ang gagawin, doon ka matututo. Ang problema, yung iniisip mo, hindi naman yata tayo kikita dyan. Kinumbinsi mo pa downline mo. Downline, wag na tayong magtuloy kasi hindi naman nata tayo kikita dyan. Paano ka nga kikita? Nasa isip mo, hindi ka kikita. Hindi ka talaga kikita. Dapat ang tinatanong mo sa sarili mo, paano kaya sila kumikita at ako'y wala pa? Bakit kaya si Coach Panin ang laki ng resulta? Bakit yung mga uplines ko, diamond na, ever unrank? Guys, you simply have to ask questions sa mga may resulta. At sana naman, pag binigyan ka ng advice ng mga resultadong uplines, gawin mo. Hindi yung umating ka ng training, power na power ka sa training. No? Pero hindi mo naman ginagawa. Guys, if you want to lead people, be the best example of what you want them to be. Kaya minsan nakaka-pressure maging upline. Kailangan kasi magka-resulta ka eh. Ako pinilit ko magka-resulta, pinilit ko magka-platinum. Kasi bakit? Ayoko na yung mga downlist ko platinum, ako unrank. Anong klaseng leader ka? Tama? So you have to start from within. You have to believe yourself. Dapat ang mindset mo, paano kaya sila kumikita dyan? You have to start that curiosity sa sarili mo. Paano kaya nagagawa? Paano kayo sila nag-i-invite? Ano kaya proseso ng ginagawa nila? At dahil dyan, dahil may curiosity ka, ilista mo. Pag nagkita kayo ng uplines mo, itanong mo. Pag hindi alam ng upline mo, hanapin mo yung upline niya. Kasi imposibleng wala nakakaalam yan. Meron at meron yan. Hindi ka lang nagtatanong kasi wala kang tiwala sa sarili mo. Okay? Ano pa po? Sayang lang ang pera ko. Ayan na. Sayang daw yung binabayad nilang monthly. Bakit sayang? Kasi ang tingin mo, gastos. Tama? Ang tingin mo, ang isang bagay, kaya nagiging sayang pag hindi mo alam ang value. Pag hindi mo alam ang kapalit. Yung pagmamonthly mo, hindi po yan sayang. Imagine mo, nagbabayad tayo ng SSS, hindi tayo ako, more than 200 plus na po akong may contribution. Ibig sabihin, pasok na po ako sa pension, yung criteria for pension, pasok na ako at my age. Kasi matagal na ako sa employment. Pero alam mo ginagawa ko, nagtutuloy po ako ng aking monthly contribution sa SS at mataas pong binabayad ko. Bakit? Kasi alam ko yung value na pag ako nag-retire, kahit papaano, may angat ang pension ko kumpara sa mga hindi tumuloy at mabababa ang kanilang hulog. Bakit ako kumuha ng St. Peter? Bakit ako naghulog ng 5 taon? Bakit ako kumuha ng funeral plan? Memorial lots. Lots kasi marami po akong lots. No? Wag po kayo mayabangan. No? Bakit ko po ginawa yon? Na nagbabayad ako ng monthly or binayaran ko ng cash, hindi ko pa naman magagamit kasi I know the value of what I'm paying. Now, ang tanong, do you know the value of what you are paying? Kasi if you don't know the value of what you're paying, sayang po talaga yan. Kaya po talaga yan, sayang ang tingin natin kasi nga hindi mo nakikita ang value. Feeling mo kailangan may kapalit ng product. Alright? O ano pa po? Sayang lang ang oras ko sa pag-a-attend ng training na yan. Guys, sa mga hindi umattend ng training, okay lang yan, nire-respeto namin yan. Pero tandaan mo ito. So network marketing, sa industriya ng network marketing, your biggest investment is not the money out of your pocket. Your biggest investment in this business is your time. Time mo magpuyat, time mong umattend ng training, time mong mag-record, time mong magturo sa downlines mo. And soon, pag nagkaroon ka na ng grupo, pag nagkaroon ka na ng leverage, unti-unti mong aanihin yung time na yan. You will now have what we call as time freedom, na kahit saan ka pumunta, wala makikialam sa'yo, na kahit anong bilhin mo, mabibili mo kasi may financial freedom ka na rin. Yun na yung magagawa mo kasi may leverage ka na. So, hindi po sayang ang time natin. Wala pong nasasayang na time. Ang sayang na time is yung may training, hindi ka umattend, libre naman. Alam niyo po, I don't know, hindi ko alam kung paano i-translate to, but during our times talaga na, time namin ni Coach Fernan, ni Coach Ferds, sorry naman kasi sila yung talagang kakilala ko. Nagbabayad po kami sa bawat training na sinasalihan namin. That time, wala pang Zoom, wala pang kung ano-anong training, wala pang YouTube that time.
ang cellphone nun, may hawak ka lang ng Nokia 3210, mayamang upline ka na. Meron ka lang hawak, 6110 ba yun? Yung parang flip na ano, naalala ko si Jun Enduma no? Mayamang upline ka na, idol ka na. So, in order for us to be trained, we are paying speakers to 5,000. We attend team buildings, 8,000. Ngayon, libre na lang, tinuturo na nga, walang time. So, minsan hindi ko maintindihan ng tao. Okay? So, ano pa po nangyari? If you don't believe, pag pinasukan ka na, ito na yung mga negative na sinasabi mo, walang mangyayari sa atin dito. Eh, sayang talagang oras mo. When you start telling yourself, walang mangyayari sa akin dito, it only means one thing. Pag ikaw na yung sinisilip mo na, yung pagod mo, yung puyat mo, yung pinapamasahe mo araw-araw, gasolina mo, pag sinimulan mo ng kwenta yan, it's a sign, kapatid. Congratulations. It's a sign na malapit ka nang mag-quit. Kasi bakit? Ikaw na mismo yung nagsasalita ng negative sa sarili mo. Okay lang yung ibang tao magsalita ng negative eh. Kasi pwede mo yan i-block, pwede mo iwasan, pero pag ang sarili mo na nagsasalita ng negativity, hindi mo maiwasan yun. So, sana walang ganyan dito. Kasi you're missing the point. No? Okay, tuloy natin. Upline ko lang ang kumikita. Ngayon ako magbayad ng subscription na yan, upline ko lang kumikita dyan. Alam nyo guys, totoo naman, hindi ko ikakaila na tuwing nagbabayad ako at tuwing nagbabayad ang grupo ko, kumikita yung upline ko. Ha? Pero guys, kumikita rin ako. Kaya mo lang iniisip na upline lang ang kumikita at ikaw hindi kumikita kasi wala kang ginagawa. So feeling mo tuloy, aping-api ka, feeling mo ATM machine ka na ginagawa kang money-making machine. No, you're not a hindi ka money-making machine. Hindi po yan ang trato ng upline sa'yo. Ikaw ang nagtrato sa sarili mo, kaya yan ang iniisip mo. Kasi kung kumikilos ka, kung umahataw ka, I'm telling you, hindi mo na iisip. Ako hindi ko na iniisip upline ko eh. Kasi the moment I joined dito, syempre, kinailangan ko ng tulong ng upline ko about the knowledge. Pero nung nagsimula ako humataw, never po ako nag-isip ng may upline ako. I mean, hindi literal yun na, ibig sabihin, hindi po ako umasa sa upline ko. So, wala akong pakialam kung kumita siya, kung hindi siya kumita. Kasi bakit? Ang tingin po natin dapat dito, if you really want to become successful, hindi po sa taas. Ang tingin mo dapat sa ibaba mo, yung network mo, yung matrix mo. Dapat na sinasabi mo, ano ba maitutulong ko sa downlines ko? Ano ba maituturo ko sa kanila para mag-grow sila? Kasi po, ang ikalalaki mo dito, hindi si upline mo kung hindi yung mga downlines mo. So, ang malasakit, ang tutok, nasa downlines. Alright? O, lipat na lang tayo. Sige, lipat kayo. O, ang dami na po lumipat. Nung nagsara ang kumpanya, bumalik. O, anong nangyari ngayon sa kanila? Katulad ng kwento kanina, may grupo na eh. Umalis. Kasi nababagalan, kasi gusto yung you have to train yourself about the enjoying yung tinatawag na delayed gratification. Yung iba kasi gusto na immediate gratification. Pagsali gusto kita na eh. Walang ganyan. Guys, kung lilipat ka, okay lang. It's your choice. No? Pero kung bibitawan subscription mo. Ako, wala akong pakialam kung lumipat ka. Huwag mo bibitawan subscription kasi what if 2 years, 3 years from now, pumutok yung network mo rito? O di, doble income mo. Kaya lang, I doubt na magiging successful ka on both. Kasi tandaan nyo, wala pong nakakatama ng bullseye pag 2-3 ang target. Wala po akong nakilalang networker na naging successful na 2-3 ang kumpanya. Lahat po na nakilala ko na naging successful, isa lang ang inaataw. Ako, personally, I don't do 2 networkings at the same time. Pwede ako maghanap. If I find dissatisfaction na, katulad na nangyari sa akin, may mga dissatisfactions na ako, may mga hindi na ako maganda nakikita, yun yung time na naghanap ako at nasumpuan ko si Livegood. Thank you, Lord. At inilapit na sa akin si Livegood. Naintindihan niyo po? So, kung iniisip mo na bago to, ito, sa mga mahilig sa bago, ito sasabihin ko sa inyo. Pag kayo nagdala ng tao sa isang kumpanya at may nakita kayong bago lumipat at dinala niyo yung tao, maring pagbigyan ka niyan. Pero pag nalipat-lipat ka na, tandaan mo, sa kada lipat mo, nasusunog ang pangalan mo. Baka hindi lang alam niya kasi marami dito, mga bagito pa eh. Akala nila,
Paglipat nila doon, sila na pioneer, akala nila sila na yung kikita, magiging top earner. Guys, hindi ganun. Hindi ganun na networking. You have to dig deeper. Kung gusto mo makakuha ng ginto, maghukay ka na maghukay kasi ang ginto, wala po sa ibabaw na lupa. Yung mahukay mo sa ibabaw na lupa, tae yun, nakala mo ginto, kulay dilaw kasi. Tae yun. Hukay ka lang ng hukay kasi naandin yung dito sa ilalim, huminto ka. Iba makakahukay nun. O, hukay ka pa ng white, may diamante pala naghihintay sa'yo. Sa libgo, may naghihintay sa'yo diamond. Nagpalipat-lipat ka. It's your choice. Okay? O ano pa? Patulpo tayo. Natawa ko dito. Alam mo, ginawa kong training nito kanina. Ginawa ko po itong training nito habang nagre-recognition ng bronze si Coach Fernan. Patulpo. Yung iba ganyan 600 magpapatulpo. Gawin nyo nang mapahiya kayo. But guys, again, these are just some of the negative mindset na pwedeng pumasok sa'yo when you start doubting yourself kasi mababaw po ang iyong paniniwala. Okay? So, screenshot niyo po guys. No? At i-share niyo po iyan sa inyong mga teams. Now, eto na. Ito pa yung malapit hindi totoo yan. Ayan. No? So, sa mga nagsasabing hindi totoo si Live Good, I'd like to congratulate you. Kasi totoo yung nasa isip mo. Kasi wala po pwedeng kumontra sa isip mo kasi iniisip mo yan eh. Sabihin, bago mo sinabi sa bibig mo, dumaan ang process sa utak mo, pinag-isipan mo yan. No? Kaya lang, itong tanong ko sa iyo, what if maging totoo ito? Kasi totoo po talaga ito. What if mali ka? What if iniisip mo, mali? Tandaan mo guys, ang buhay ay one way lang. 3 years from now, it's gonna be a different story. 5 years from now, it's gonna be a different story. Pwede mo hindi gawin to, it's your choice, it's your life anyway. Pero tandaan mo, when you realize, 5 years from now, na yung mga nagsabi sa iyo, ang tama at ikaw ang mali dahil hindi ka naniwala, dahil nagduda ka, dahil wala kang tiwala sa sarili mo at sinabi mo hindi totoo yan. And when you start 5 years from now, it's gonna be too late. Kaya kung nandito ka ngayon, kung nakikinig ka ngayon, kung wala ka pang tao, tuloy-tuloy lang ang pag-share. Kapit sa pangarap. Pangarap mo yan eh. Diba? Tapos konting struggles lang. Sasabihin mo, ayoko na, hindi naman yan totoo. Sayang. So, go straight na tayo. Abangan niyo po yung training ko na ito. Mag-upload po ako. Actually, it's the ABC of network marketing. Ito po yung pinag-usapan natin is just the letter B. Believe. So, paano mo po ba, Coach Hans, mapapataas ang belief system ko? Paano ko po ba? Kasi gusto ko talagang gawin si Live Good. Gusto ko talagang magbago buhay ko dyan. So, anong gagawin ko po, Chance? So, ito po yung mga tips. Attend po tayo ng training. Wala nang iba. Walang hocus-pocus. Training. 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 Coach Chance, paano po ba ako matutunan ganito? Training. Coach Chance, paano po ba ako sasagot ng ganito? Training. Kasi yung mga bagay na yan, tinuturo po sa training. Ang problema, pag tayo na sa training, nabilaukan ka pa ng sarili mong hilik. Minsan ka na nga lang umati ng training, na-videohan ka pa dyan. Guys, kung matutulog ka na rin lang naman, huwag ka na umati ng training. Ibigay na natin yung spot dun sa mga nais pumasok, hindi makapasok kasi naandyan ka. Sayang. Kung upline ka, kung tamad ka mag-training, huwag mo naman turuan maging tamad ang downline mo, tamad ka na nga eh. Kung tamad ka mag-training, ituro mo sa downline mo paano maging masipag, at least yung downlines mo masisipag, lalaki pa rin grupo mo. Naintindihan po? So, anong point ko? Halimbawa, nagbaba ng Zoom link, ayaw mo umaten. Yaman mo na yan. Ikaw, okay lang. Pero always remember, there are people who trusted you, trusted Live Good, trusted the system, pero pinagdamutan mo sila ng karapatang matuto dahil sa simpleng katamaran mo. So, uplines, please naman, pakiusap ko sa lahat. Pag may binaba, ibaba nyo rin hanggang sa kailaliman. Kung hindi ka atin na training, paatinin mo downline mo. Para kahit hindi ka yumaman downline mo. At least at the end of the day, may pasasalamatan ka. Bakit? Pag yumaman downline mo, may matching bonus ko kahit tamad ka pa. Sorry guys, medyo brutal po talaga ako magsalita. Kasi pag ako nagtitraining,
ang maririnig nyo sa akin ay ang mga bagay na kailangan ninyong marinig, hindi yung mga bagay na gusto nyo lang marinig. Kasi minsan, too much sugar coating, no? Ako, hanga ako kay Coach Fernand, kay Coach Fernand, talagang grabe sila magpigil. Ako, hindi po. Maririnig yung marinig sa akin, pero at the end of the day, may matututunan kayo. Masakit, yes, kasi reality hurts. Minsan, kailangang paluin tayo para ma-realize nating mali tayo. At minsan, kailangan marinig natin sa ibang tao yan. No? Sabi nga ng iba, napaka-harsh naman ni Coach. Hindi po harsh yan. Yan kasi ang kailangan mong marinig. Parang ganito, lahat tayo. Sundalo. Ano? Magti-training tayo, pupunta sa gera, tapos ibibaby, uy, pinapawisan ka, punos ka muna. Sir, gutom na ako, uy, pahinga ka muna. Walang ganun. Kung pupunta tayo sa gera, ipaparamdam sa'yo ang lahat na hirap na pwede mong maramdaman kasi hodang torturing ka, kasi pag nahuli ka ng kalaban, yan ang pwedeng mangyari sa'yo, balatan ng talampakan mo. Gera to eh. Guys, networking, gera din to. Gera po ito laban sa kahirapan. Tapos ano gusto mo marinig sa training? Yung gusto mo lang marinig, hindi po. Then you're simply wasting your time attending training. Ang kailangan mo marinig ay mga bagay na kailangan mo marinig kasi yun ang nararapat mong marinig para may matutunan. At makukuha mo yan sa training. Kaya nga dito, minsan nakikita ko, nagkukwit yung iba, bumababa. Okay lang. It only means one thing for me. Kasi ako, when I train people, even sa face-to-face, kahit magtayuan pa yung 100, may maiwan na isa, I don't care sa 100. All I care is doon sa tao na gustong matuto. Kasi yung gustong matuto na yun, kayang magbigay sa akin ng 1,000 tao. So guys, attend tayo ng training ha. Tama bang spelling ko ng attend? Naduduling. Whatever happen, attend training. Kung gusto niyo maman, mag-training. Okay? Okay, coaching, teaching, knowledge, training, skills, experience, learn, development, lahat po yan, you have to do that. Ito po gusto kong sabihin sa inyo lahat, kapatid. Kung nakikinig ka ngayon, seryoso kong gawin si Libod. Bakit po ba namin kayo pinipilit mag-training? Well, for one, hindi natin linya to. Even as networkers, kahit po kami, na mga veterano na masasabi kong veterano, nag-aaral din kami kasi bakit bagong konsepto ang subscription business. Kaya wag mo sabing matagal na ako networker, ganito ako, ganyan ako. Yun ang problema sa ibang mga networkers eh. Akala nila superstar sila sa ABS-CBN, paglipat nila ng Channel 7, superstar pa rin. Walang ganun, bumaan ka sa pagiging extra. Yung iba nga eh, ano ba offer? Dapat mayroong pa motor, may pa kotse. Ako nga naglalakad eh. Nakikits nyo po, you have, bottom line, kailangan maging humble ka lang eh. You have to be humble, no? I mean, for me, the definition of humility, yung pagiging humble, hindi yung, ay, humble ako, hindi eh. Kundi yung open yung isip mo na matuto in spite of the fact na kahit experience ka na, kahit veterano ka na, and yet, there's always room for you to learn. Ako, regardless kung sino ang speaker, lagi po akong nakikinig kasi always remember, hindi po lahat ng bagay alam mo. May mga bagay kang hindi alam na alam ng iba. At ikaw rin, may alam ka na hindi rin nila alam. So, give and take. Ang importante at the end of the day, may natutunan ka. Again, uulitin ko, kaya po namin kayo pinipilit umatin ng training. Kasi ito po ay paghahanda paano po kayo mag-handle ng maraming tao. Sige, I'll give you another example. Marami for sure dito gusto ng kita ni Coach Fernand. 7 digit a month. Hindi lang natin alam kung ano yung 7 digit na yan. Is it 1, 2, 3, 4, 5? I don't know. Hindi pa natin alam. Basta 7 digit. Marami lang dito gusto yung kita ni Coach Fernand. Now, itong tanong ko sa inyo. Alam niyo ba kung gaano karaming problema ang inahandle ni Coach Fernand? Alam niyo ba kung ilang libo ang nagtitext dyan araw-araw? With different concerns. Kaya ako hindi ako pala message kay Coach Fernand sa mga uplines. Kasi I completely understand how important their time na kaysa ako pa yung mangulit magpasaway, ibigay na lang nila yung oras nila doon sa mga bago, sa mga wala pang alam. At least ako, may experience na ako. I can do it on my own. Ang punto ko, kapatid, gusto lang natin yung resulta. Pero yung proseso bago makuha yung resulta, ayaw. At number 1 dyan, yung pag-attend ng training. Bakit kami ganito ka-well-versed? Kasi nung kabataan namin, nung bago pa kami katulad mo, wala kaming ginawa kundi magpabugbog sa training. And I'm telling you, nung panahon namin, iba ang bugbogan sa training. Inaabot kami ng alas 2, alas 3 na madaling araw sa Green Hills, pagbaba mo, fishball.
kikiam. Walang pera eh. Kaya pag pinasigaw mo kami ng grabe power, ang lalakas na sigaw namin, walang laman ng tiyan eh. Pero yung mindset, kaya yung galing sa kumpanya na pinanggalingan namin, ako talaga mataas ang respeto ko, iba po yung nagawa ng training sa amin. At yun din po yung gusto namin i-share. And again, wala pong pilitan nito. Para lang po ito sa mga seryosong magbago ang buhay. Okay? So, ang mindset mo dapat ganito eh. Kapag may training, drop everything. May lakad ka, drop everything, magte-training si Coach Fernan. Bakit? Napaka-valuable. Pwede na nga hindi magturo yan eh. Pwede na nga hindi magpakita sa atin. And yet, tututurin kita niyo, bakit po nagpapakita si Coach Fernan? Ito, opinion ko lang ha. Well, for one, ayaw naman niya na iniisip natin na wala na siyang ginagawa, kumikita siya. Prinsipyo yun eh. Pangalawa, marami pang hindi kumikita na gustong tulungan. Marami pang nangangailangan na tulong niya. And that's what we do as upline. Bakit ba nagpapakapaos kami? Hindi ko namin personal gain to. Kasi alam na namin to eh. Bakit kami nag-exert ng effort gawin to? Sorry kung napapahaba ako. Malapit na rin po ako magkabit. Guys, kaya namin ginagawa to kasi we want you to become equipped para pag dumating na ang time mo, nabibigyan ka na ni Lord ng tamang tao, kaya mong i-handle. Kaya hindi pa dumarating yung mga agila mo. Alam mo kung bakit? Baka hindi ka pa ready mag-handle ng agila. Kaya hindi pa dumarating ang mga leon mo kasi baka sabihin ni Lord, baka masayang lang ibibigay kong agila sa ikaw nga mismo eh. Tandaan niyo, hindi po nakakadagit ng agila ang isang maya. So, ihanda mo ang sarili mo sa gera. And one of which, ito yung ginagawa natin, training. I gets? Okay, let's move to the next and we're almost done. Pangalawa, paano mo mapapalalim yung knowledge mo? Paano mo mapapalalim ang commitment mo? Yung belief mo sa sarili mo, do your own research. Kapatid, ano pa ba ang hindi natin kayang alamin ngayon? May Google, may YouTube, at kung ano-ano pang mga search engine. No? So, coaches, ano yung kailangan ko i-research? Lahat. Lahat. Kasi seryoso kayo, tandaan mo si Live Good ay negosyo mo. We're talking about things that will help you increase your belief system. And knowing everything, dyan sa ginagawa mo, bakit yung bago pag pinatayo mo sa gitna, pinag-present mo, nanginginig na hiya? Kasi hindi siya mahiyain. Hindi niya kasi alam. Pero bakit yung veterano, pag pinatayo mo, confident na confident, kasi alam na niya, itatanong pa lang, alam na niya ang sagot. So, do your own research. Start with the company profile. Kailan ba siya nagsimula? Kanina, may nabasa ako sa Facebook eh. Ang tawa ko eh. Meron po doon, nag-o-offer ng, I don't know kung anong in-offer niya, yung mga system. Tapos may nagtanong, baka scam yan. Alam mo kung anong sagot ng tao? Ma'am, 3 years na po akong member ni Live Good at isa akong diamond. Sabi ko, wow! Ito palang apply ni Ben Glinsky at ni Noder Kasan. Bakit? 1 year pa lang, magwa 1 year pa lang si Live Good, siya member na rin ni Live Good ng 3 years. Coach Fernan, anong masasabi mo dyan? Ang point ko, guys, aralin natin lang. So, ikaw ngayon, dahil hindi mo naman inaral, sinabi ng tao, 3 years na ako dyan, galing nito, baka mas magaling pa to kay Coach Fernan. Biruin mo si Coach Fernan, ilang buwan pa lang, ito 3 years na. Kasi hindi mo alam ang profile. Alamin mo kung kailan sila nagsimula. Paano sila nagsimula? Nag-beta period ba sila? Alam niyo ba yung beta period? Yung tinatawag na mga soft launching, may mga ganyan-ganyan ba sila? Paano nila ginawa? Kailan sila nagsimula? Ano yung mga kailangan ko pang aralin? Alamin mo ang background ng mga tao sa likod ng kumpanyang ito. Alam niyo, one thing that I really admire about Ben. Happy birthday, Ben! Ganun na sila. Normal sa kanila tinatawag sa first name sa mga kano. Nung una ko napanood yung video niya, yung laman ng ating landing page, tapos he's talking about 3 companies yun eh. I don't know, hindi ko na maalala. Basta nagkukumpara siya that these companies are going down while Live Good is going up. Sabi ko, ang tapang nito. Pero yung mag-name drop ka ng company at ipagsisigawan mo that their sales is going down, hindi ka ba takot sa demanda? Kaya lang guys, hindi nyo alam kung sino si Ben. When it comes to network marketing, when it comes to multi-level marketing sa US, parang Henry C. po yan. Tycoon in network marketing. Now, it's up to you to do your own research. No? Alamin mo rin yung tools, yung system. Guys, bakit po ba tayo minsan nagtatampo sa upline?
Kasi hindi tayo tinutulungan. Bakit hindi tayo tinutulungan? Hindi ka po tinatanggihan ng apply mo simply because tinatanggihan ka. Kaya ka tinatanggihan ng apply mo kasi gusto niya matuto ka. Oh, hindi mo alam kung saan hanapin yung referral link mo sa landing page. Hindi mo alam kung ano yung landing page. Kasi nga wala kang pakialam sa system mo, basta sumali ka lang. Guys, responsibilidad mo yan. Hindi mo alam paano mag-send. No, mag-copy ng link and everything. Oh, unawa natin, meron tayong mga kasamang mga senior na magkaiba yon. Pero yung ibang mga member, they simply ignore it. I don't know. Hindi ko alam. At sila pa yung maraming reklamo. Tama? Yung iba, hindi ma-activate yung kanilang credit wallet option. Pag dumating yung income, wala do income. Oh my God. So please, aralin mo lahat. Yung tools and everything. Kasama po yan, no? Company policies, rules and regulations. Oh guys, ito, reminder lang ano. Marami sa atin, alam naman natin na dito pwede natin isali yung mga bata. Isali natin yung mga anak natin, mga minor. But are you aware that if everything is based on the company's rules and regulation and policy, dapat bawal yan. Bawal yan. Kaya lang, ang gagaling ng mga Pilipino, okay lang yan, Coach Hans, kasi may credit wallet option naman, which is true. Walang questions doon. Pero pakiusap ko naman, yung mga isinali yung anak, pag yung anak ninyo nag-rank up ng gold, ng silver, whatsoever, ng bronze, huwag nyo na pong ipangalandakan sa Facebook. Kasi alam nyo, it will trigger, I don't know pero pag naabuso yan later on, at nakarating yan sa taas, who knows, i-restrict yan balang araw. So tayo rin po ang sumisira sa sarili nating sistema. So alamin natin yung mga rules and regulation, yung mga company policies, yung mga refund option, cancellation option, no? Alamin natin. Okay? Oh, procedures. Paano ba mag-encode gamit ang credit card? Paano mag-encode gamit ang credit wallet? Paano ba mag-peer-to-peer transfer? Paano ba mag-change ng phone number? Paano po pag nakalimutan ko password ko? Paano? Guys, lahat po yan napapag-aralan. Lahat po yan, nandiyan na po sa YouTube ni Coach Fernan, sa DMW. Kung hindi nyo pa po alam, you can also search my YouTube, Coach Hans. Ang dami po namin nilagay ng mga procedures dyan na magagamit mo as tools, no, na hindi mo na kailangan ipaliwanag sa downlines mo. All you need to do is copy the link and forward to your downline, use as your leverage. Gamitin nyo po yung mga kaalaman namin na katuwang at katulong ninyo sa pagpapalaki. Hindi po namin yan pinagdadamot. Otherwise, di namin nilagay sa YouTube yan. Kami na nakakaalam. Kaya lang, tulungan tayo rito kasi success ng bawat taga-Livegood, success din natin, nakaka-proud. Okay? Mas masarap yung, oy, taga-Livegood ka, alam mo yung kapitbahay namin, taga-Livegood yun. Alam mo, ang laki ng bahay niya. Ang garo ng kotse. Alam niyo, pag taga-Livegood ang yayaman, yan ang sinasabi ko kasi nagtutulungan tayo. Paano kung nagdadamutan tayo? Uy, taga-Livegood ka. Uy, yung kapitbahay namin, Livegood, scammer yun. Naintindihan mo? So, let's create a healthy environment and a great name of Livegood. Kasi maganda ang intention. Ang problema nga, ginagamit ng iba para makapang-scam, ginagamit ng iba para makapag-take advantage, ginagamit ng iba para pagkapirahan ng kapwa nilang Pilipino. Please, matakot kayo sa karma. Okay? Next. Ito po ang pinaka-importante. Aralin niyo po yung tinatawag na compensation program. Paano po ba talaga kumikita? Kasi pag alam niyo po paano kumita, imposibleng hindi niyo siya gawin. Kaya yung iba hindi nila ginagawa yung pagkita kasi hindi po nila alam. Hindi nila alam yung tinatawag na generational matching bonus na napaka-powerful. Oh my God. Please, guys, aralin ninyo sa mga bago, magpag-guide po kayo sa apply ninyo, kulitin nyo po yung apply ninyo, trabaho po ni apply na ituro yan sa inyo. At ito pa, yung iba, simpleng enrollment, hindi po nila alam. Guys, remember, yung pagpapa-enroll po ng mga bagong members, obligasyon at trabaho po nating lahat yan. Dapat po alam natin lahat yan. Tingnan mo to kung may 1,000 members ka at ikaw lang ang marunong, at lahat yan nagpa-encode sa'yo, wala ka na magagawa sa buhay mo, baka hindi ka na makaligo. Kasi encoder ka ng downlines mo, kasi madamot kang magturo or hindi mo alam. But imagine, having 1,000 of downlines at lahat yan ay marunong mag-encode, di ayahay ang trabaho mo. Kahit natutulog, kahit nasa CR gumagala ka, pumapasok ang income mo, and that is what we call leverage.
Ano ba yung mga payment options? Pwede po ba akong gumamit ng ganito, ng ganyan, ng ganon? Pwede po ba yung credit card, debit card, at kung ano-anong card? Paano naman makukuha yung payout ko? Dapat po alam niyo yan. Paano po ba mag-enroll sa Global Wallet para po yung income ko diretso na sa aking bank account? Magkano yung charge? Ano po yung requirement sa Global Wallet para tanggapin po yung bank account ko? Things like those are need to know basis. Hindi po naman kailangan karirin. Pero pag may time ka, aralin mo lang siya. Kasi who knows, one day tatanungin ka ng mga downlines mo. At nakakahiya po na matawag na upline kung hindi natin alam ang mga simpleng sagot sa mga simpleng tanong. Alright? So magpaka-upline po tayo lahat. Kahit wala ka pang downline, magpaka-upline ka na. Kasi soon, magkaka-downline ka na. Kailan ka pa magpapaka-upline? Pag 10 na downline mo? Pag 100 na? The moment you join, magpaka-upline ka na. Kasi bakit? Dapat ang mindset mo magiging daan libo downline ko. So dapat leader ako. So, research. Okay? O, ito yung mga real talk. Patapos na tayo. Last page na to. No? Napahaba na ata ako. Sorry, Coach Fernan. Nanggigil ako eh. O, ito. Guys, you cannot earn more. Ay, Dan yan nagkamali. You cannot earn more than what you know. Hindi ka po pwedeng kumita ng higit sa nalalaman mo. Narinig ko ito kay Chinkitan. Tama naman. Gusto natin kumita ng katulad ng kita ni Coach Fernan, pero hindi natin alam ang alam niya. Therefore, hindi natin nagagawa yung ginagawa niya, kaya hindi natin magiging resulta ang resulta niya. Hindi ka pwedeng kumita ng kita ng isang piloto kung isa ka lang driver ng bus. Kasi bakit? May alam at ginagawang piloto, hindi pa siya binabayaran ng malaki kasi piloto siya, hindi. Kaya siya binabayaran kasi may alam siya na hindi mo alam. Na tanging piloto lang ang makakaalam. Tama? Parehas tayong doktor, 5 tayong doktor, pero yung isang kasama natin, brain surgeon. Tingin mo, sinong pinakamalaki sweldo sa atin? Si brain surgeon, bakit? Yun yung mastery niya eh. Iba yung level niya. Biri mo yung utak, pinag-aaralan niya. Tayo hindi. General medicine lang tayo. O yung isa, balsamador lang. Hindi ko nilalangan. Ang point ko, hindi tayo pwedeng maghangad na kumita ng malaki kung ang alam natin kakarampot. So in order for you to increase your belief system, you have to increase your knowledge. Okay? Next. Ito po. This is general rule. Kaya may kumikita at yumayaman sa networking kasi may alam sila at ginagawa sila na hindi mo alam at hindi mo ginagawa. Tama o tama? So please stop comparing yourself with others. Kasi it's unfair sa ibang tao na kainggitan mo siya. Gawin mo siyang inspirasyon. Pero yung kainggitan mo siya dahil mas magandang coaching niya, dahil mas may resulta siya sa iyo, it's unfair. Bakit? Baka naman yung tao na kinukumpara mo sarili mo na malaking kita ay nasa kalsada pa ng alas 2, alas 3 sa madaling araw, kakasport sa downline, tapos ikaw nakanganga, nakatihaya, umihilik, naglalaway. So you really can't compare. Ay, laki na naman ang ano niya, siguro ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi maganda yun. Be happy sa resulta ng ibang tao, and instead na mainggit ka, ang gawin mo, kaibiganin mo yung mga resultado. Bakit? Magtanong ka sa kanila kung paano nila ginagawa ang negosyo. I'm sure may matutunan ka. At dyan, mag-grow ka. No? Kaya dito, bawal yung 3 I. Mainip, mainis, at mainggit. Wag mo pag naramdaman mo yung 3 I na yan, at inabsorb mo pa yung inis, kasi hindi ka na-support ng downline ng upline mo, inip kasi wala ka pang spillover, at inggit kasi yung mga kasabayan mo or even nauli sa'yo ay kumikita at may resulta, simula na yan ng downfall mo. So, ang kalaban mo talaga rito, sarili mo eh. Okay? Ano pa po yung isa? Ito. This is the reality. At lahat po na yumaman, lahat na kumita, lahat naging multi-millionaire sa networking, alam to. Sige, panoorin mo. Walang yumaman sa network marketing o sa networking nang hindi nagtitraining. So, kung hindi ka nagtitraining, please, okay lang yan. It's your choice. No? Tama, sabi ni Coach Fernan, mahirap kalaban ang inggit. So, don't ever let, ano ba yung English ng envy? Envious. Di ba? Alam mo, kinalawang na kasi ako coach sa pag-i-English. Dati, ang galing ko kasi nasa call center din ako ng 14 years. Kaya lang, ang tagal ko na. Ang alam ko na lang ngayon, $25
$25. Guys, walang yumaman sa networking na hindi nagtitraining. So bottom line, if you really want to become successful, it starts with you, no? Yan yung tinuturo namin sa Ladder to Success. It starts with you, yourself. You have to believe yourself, ladies and gentlemen. Kung hindi ka pa maniniwala sa sarili mo, walang magtitiwala sa'yo. And bottom line, ito po, uling tip ko sa inyo. Bottom line ha, dapat naniniwala ka, dapat mataas ang paniniwala mo na si Live Good po ay blessing galing sa taas. Blessing kay Lord. Answered prayer po. For me, it's an answered prayer talaga. Pag naniwala ka na si Live Good is an answered prayer na galing kay Lord, mamahalin mo to eh. Aalagaan mo siya, ino-nurture mo siya kasi bakit blessing to eh. Siguro naman, wala naman, kung hindi to galing kay Lord, kanino galing to? Alangan naman sa ilalim ng lupa at doon sa may sungay, may pakpak at may buntot. Hindi naman siguro. Kaya lang, hindi mo lang nakikita ang value kasi ang akala mo lang, it's just okay lang kumita, okay lang wala. It's just, alam mo yun, just. Guys, at the end of the day, kung gaano kalaking commitment ang ibibigay mo sa negosyong pinasok mo dito kay Live Good, yun din po i-reciprocate po niya sa'yo in terms of result. No? Kasi, ganun ang law ng nature. Hindi ka pwedeng humingi ng higit sa kaya mo ibigay. So, bigay mo na, sakripisyo mo na. Hindi pwedeng magtanim ka ngayon bukas bunga. Lagi natin naririnig yan eh. So, sakripisyo ka muna. Magbungkal ka ng lupa, magtanggal ka ng damo, maglagay ka ng abono. Diba? Didiligan mo araw-araw bago yung isang buto ng mangga ay mag-blossom, mamunga, it takes time. So, you have to understand the rule of nature. Walang yumayaman sa networking na hindi nagtitraining. So, in short, wala pong umaani nang hindi nagtatanim. Unless magnanakaw ka lang ng bunga ng tanim ng ibang tao. No? O, sabi rito, envy is the sin of jealousy over blessings and achievement of others. Exactly correct. No? Wag tayong mainggit. Pwede mo gawing inspirasyon. Halimbawa, galing ni Coach Fernan. Gusto ko rin maging katulad ni Coach Fernan. Coach Fernan, pwede mo po ba akong turuan kung paano nyo nagawa? Kasi ikaw yung inspirasyon ko. Gusto ko sundan yung yapak mo. Can you share some? Yan ang healthy. Hindi yung, and with that, I'm done. No? Sabi ko sa inyo, may exit pero napahaba. I'm sorry kung napahaba, ano? And I hope, guys, no, sige, screenshot nyo muna. And I hope, guys, sa maiksing sharing natin ito, no, I hope I can get a copy of this para ma-upload natin. But I will also have a special training for this one. So, Coach Fernan, I'd like to thank you po